IndieG Episode 2, ang pag-uusapan natin ngayon, Cult of the Lamb. At syempre, para tulungan ako sa episode na to, kasama ko si Will. Will, welcome back. Kamusta? Hello, hi guys. Thank you for inviting me ulit sa The Game Silag Show. Kanina nga nag-uusap tayo sa hindi pa recorded. Ay, actually recorded na pala yan kasi meron akong uncut. Ang tawag dito, yung last episode mo is yung yung topic natin, pinag-usapan natin is yung What Remains of Edith Finch, right? Yes. And Yep, sa tama. Serendipitous na pag-uusapan ulit natin ngayon is isang indie game. Isa dito naman. Yes. Kasi yun yung goal ko, isa sa mga tawag dito, New Year's resolution ko na this 2025 mas consciously maglaro ako ng mga indie games and gawan ko din siya ng segment na ito nga IndieG yung name. And before kasi nako-cover ko na rin naman, pero ano lang siya yung parang in passing lang. Kalmari, meron akong nakita, meron nag-suggest, ganyan, tsaka ako lalaroin. Pero I think hindi naman, mali yung word na force, pero ano bang mas magandang word yun? Parang consciously meron akong laruin every week na na indie game, and then eventually sana makover dito sa TGS. Kasama ko sila Dre, and sila Bonbon, at kung sino yung mga pwedeng mag-guest trend. So, ngayon, yun nga, Cult of the Lamb, in-invite kita. Kasi nakita ko ni stream mo yung game, and aasa kami sa'yo kasi fresh pa fresh pa sa'yo yung game. Meron pa kaming upcoming rin na IndieG na episode. Ang didiscuss naman namin yung Gris. Siguro after ng Gris, i-discuss rin namin yung ex ko, si Neva. Oo. So, dalawa. Nice Pero, nice yun. let's see. Pero ngayon, pag-uusapan natin Cult of the Lamb. And maliban kay Will, guest ko rin, si Sky. Sky. Welcome back. Welcome back to me. Bagong gupit. Anong nangyari sa'yo? Di ba sabi ko kasi last time, nung nagpa-color ako ng hair na pula, plano ko talaga nun, magganito na. Kasi nga, sa kakakulay ko last year, ganito talaga yung plano ko after, para mag-reset. Kasi mabilis humaba buhok ko eh. Nice. So, para buhay na ulit. Actually, akala ko nakatali siya ng buhok. Ay, hindi. Hindi pala. Oo nga. Sakto. Magsa-summer na, edi yun. Oo nga, no? Planado. Ayun. Sa akin, hindi naging yun eh. Alala niyo yung bata kayo? Grabe to, matanda ko na. Yung, nung bata kasi ako, manipis yung buhok ko, tapos parang, hindi ko alam kung bakit meta nung mga magulang before na, ipakalbo mo yan para kumapal yung buhok. Ayoko nga naman, parang looking back, sabi ko, dapat din yung ginanon kasi ayoko nang makapal yung buhok. Gusto ko yung manipis na parang Wawi Di Guzman or parang Nick Carter na gano'n, na Kimpi. Ngayon, di So, na pinakalbo ko nga nung bata Oo, ko. maraming beses hanggang sa kumapal yung buhok ko. Hindi ko alam kung ganun talaga siya, right? Actually, same. Ikaw Ganun din. Kaya kumapal yung buhok kasi pinakalbo rin ako. Ewan ko bakit Talaga. ganun dati. Ako, hindi naman ako pinapakalbo nun. Pero, kasi since mga kasama ko, mga kuya ko, mga kapatid ko, kung ano hairstyle nila, yun din hairstyle ko. Kaya sanay na ako sa ganito. Isa lang tagagupit namin nun. Sino? Meron kayong barber? Nung or bata kami. Akala ko. Hindi na lumaki na kami. Para isang puntahan na lang, no? Oo, ganun. Ganun ginagawa ng magulang ko nun. Wise sila eh. Speaking of, Tipid din. barber, or ano tawag doon, hairdresser ba yung tawag? Hindi ko alam kung may TikTok kayo. Pero nauso ngayon yung parang mga barbers na parang stylist na, kunwari, ang gulo-gulo ng buhok mo. Tapos parang, alam mo yung transformation nila after. Tapos meron pang, dumadadala ako, sorry. Guys, mag-usap kami about video games sa salit lang. Yung, alam mo yung parang meron pang science behind it. Na kunwari mapisngi ako, ano yung bagay na haircut sa akin. Yun nga. Ay, mga ganun. Wala lang, yun yung parang current na nasa FYP ko sa TikTok na super na-enjoy ko yung mga ganun content. So, dati walang ganun eh. Kung surprise na lang eh, kung bagay sa'yo, hindi. Totoo! Oo. Sorry. Meron pa akong lately ko lang din napakinggan to or nalaman, meron ding tinatawag na, ang dami na-invento talaga, yung color theory ba yun? Kunwari, depende sa ano mo, kung ano yung babagay na color. May ganun na ata dito eh. Parang sa BGC ata o ano. Basta,
Parang Yan ba yung may ganun. palette sila, tapos yung Yes! tatakap sila sa... Kung anong shade ng skin mo, babagay ba sa anong kulay, ganito, ganyan. Parang 50,000 yata bayad doon, mga ganun. Hey! Ako na lang. Huwag na lang. Okay na ako dun. Okay na sa ano. Pukitim lang din naman yung damit ko eh. Kaya nga. Pero, yun, bago pa tayo malayo ng sobra, mag-uusap kami about Cult of the Lamb. Sorry, pero mabilis lang na shoutout sa ating mga Patreon subscribers. Currently, meron tayong 37 and sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, Mark D. Binagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Kuya G, at si Admiral RD Casimiro. So, yan yung nabanggit ko, meron tayong 37 na Patreons. Meron din si Arnel Pableo, shoutout sa'yo pare, maraming salamat. Nag-gift siya kasi pwede na parang bagong update ng Patreon, parang sa Twitch, yung pwede ka mag-gift ng subscription. Parang gift subs. Gift subs. Tapos yun, kung gusto nyong i-claim yun and matry kung anong ino-offer ng TGS sa Patreon, lalagay ko na lang yung link sa description ng episode na to. 3 yun, paunahan na lang kayo. Nag-post rin kasi ako sa Facebook kung parang wala namang gusto mag-claim, nahihiya siguro, di ko alam. Pero i-claim nyo lang, i-click nyo lang yung link, tapos parang meron yatang claim option doon. Kapag nakasubscribe kayo dun sa lowest tier ng Patreon, magagamit nyo yung Nakama Game Access. Meron tayo doon mga PlayStation games, merong Black Myth Wukong, Stellar Blade, Baldur's Gate 3, madami pa. Tapos meron ding exclusive na GC sa Facebook. So, yung mga ganung ganap. So, tsaka yung bawal bullshit na episode, ako, si Norvin, tsaka si Yvette na nilalive namin sa Discord server ng TGS, tsaka yung VOD nun available lang through Patreon. So, kung trip nyo itry yun, claim nyo yung ginif ni Arnel Pableo. Maraming salamat sa iyo pa. So, ano pa ba? Yun, bago tayo mag-start, alam ko meron na tayong mga short small talk, no? And sabi ko puta, hindi mahabang episode to, pero depende siguro kapag dumaldal tayo. Gusto mo nang malaman, magpainit. Ano yung mga games na nilalaro niya ngayon? Ikaw muna, Sky. Kamusta? Anong pinagkakaabalan mo ngayon na games? Actually, medyo sabay-sabay mga nilalaro ko. Pero, more on puro backlog din. Or, last time, nung Christmas break, sadly, hindi ako masyado nakapaglaro. And then, parang sobrang dami nangyari nung Pasko noon hanggang New Year. Basta this entire January, ang dami nangyari. Anyways, hindi muna ako naglaro for quite some time. And then, yung game na nag-pull me back ulit na maglaro is, nag-replay ako ng Ni no Kuni. Kasi dati, hindi ko rin siya natapos noon. Kasi, busy pa ako nung college. Tapos, natapos ko na siya actually. College ka nun, nung Ni no Kuni? Laki pa lang, ang agawat na. Baka one, yung first Ni no Kuni, di ba dalawa yung one? Anong one? Yung PS3. Parang lumabas yun, nagbabayad na ako ng amilyar eh. Joke lang. Sorry, sige, go. Okay. Ayun. Anyways, yun, natapos ko na siya. Pero, sabi ko nun, plat ko kaya? Tapos ngayon na natapos ko na, shit, grabe pala yung grind. Oo, mga kasi items? lahat. Actually, hindi nga yung familiars or yung monsters yung hassle eh. More of yung crafting, yung alchemy doon. Anyways, yun. Tapos ko na yun. Tapos, china-chani ko lang yung mga post-game quest. Tapos, while doing that, para dagdag sa zen mode ko from playing Ni no Kuni, naglalaro din ako ng Cozy Grove. Indie game siya. Tapos para siyang Animal Crossing, pero may quest ka daily, pero hindi mo siya pwedeng adikin kasi parang yung quest na yun, only for that day. Tapos di ka na makapag-advance. Kailangan bukas ulit. Parang ganun. Basically, parang Animal Crossing yung feels niya. Tapos, hindi ko pa siya matapos-tapos kasi nga parang nilalaro ko lang siya per day, 30 minutes to an hour. Ganun.
Parang ano ko lang siya, side chick ganun. Wow! Parang gano'n. Grabe ka naman. Tapos, pero ang main game ko ngayon, since kakatapos ko ng Ni no Kuni, nag-start ako maglaro ng Atelier Ryza 1. Uy! So, medyo na-enjoy ko na mga few hours in. Yes. Tapos, another game pala, since palabas na yung Split Fiction, nilalaro namin ng partner ko yung It Takes Two kasi ang tagal na namin hanggang hindi pa rin namin tapos. Sobrang sanay kami maglaro ng single player games na pag co-op, ang tagal. Mga 1 hour lang progress namin per day. Tama na to, maglalaro na ako ng Oo, solo. ganun. Laro na ako ng sarili kong game. Lalaro na ako dun. Ay, punta na ako dun sa side chick ko. Ayun. Pero nga no, naalala ko kasi isa yun sa parang ina-anticipate ni Bonbon na game. Yung Split. Kailan ang release niyan? Kalimutan ko na kung May, March, okay, or okay. Kala basta ko ngayon ngayong na mismo. Q1, Q2. Malapit na, alam ko ata. Sige. Kalimutan ko na. Nice. Ayun. Tawag dito, yung Ni no Kuni the best yan, kung hindi nyo pa nalala niyo yan. True. And then yung meron din akong ganap before na parang, hindi ko alam kung video game fatigue yun. Tapos parang siya yung, balik na ako dun sa paborito kong genre. Yung, hindi to hate baka mag-translate na ganun, pero nanggaling yung I think yung video game fatigue ko that time kasi magkakasunod na open world yung nilaro ko, parang ano ba yung unang Jedi na yung parang Get Good na Jedi. Fallen Order? Ayan, Fallen Order. Tapos, after nun, I think naglaro rin ako ng Death Stranding. Bandang ganun Okay. Bandang ganun yung game. Tapos parang, hindi na ako ganahan maglaro Parang, Burnt out ka. katulad mo rin, parang December, January din yung time na yun na na hindi ako naglaro. Tapos balik na ako sa genre ko na ba't di na ako naglalaro nung sabi mo favorite genre mo JRPG, ba't di ka na nag-JRPG? Tapos yun, pinick up ko yung yung Ni no Kuni Wrath of the White Witch yata yan. So yun din nagpabalik sa akin, tapos dire-diretso na. So good shit. Laki nyo yan guys kung hindi nyo pa nalala ko, highly recommended. Meron din siyang 2, gusto ko din yung 2 pero I think much better yung 1. Pero kung talo inip kayo, hindi. Parang feeling ko mas talo inip, mas mahirapan yung mga tao may passive, yung mga talo inip sa sa 1. Kasi yung sa 2 yung kasi parang action na yung action sa na 2. siya eh. So, pero maganda pa rin yung 1, highly recommended. Tsaka yung story niya, ganda. So, si music, siyempre Joe Hisashi, tama ba? Joe Hisashi ng Studio Ghibli. Hindi pala Studio Ghibli pero mga music ng Studio Ghibli. Siya lagi. So, pati yung art style. Yun, solid. Ikaw, Will, ano naman yung mga games na nilalaro mo maliban sa Cult of the Lamb? Since last year, may mga delay na games tayong na-experience. So, medyo nasa ako, void last year. And since kakatapos lang ng Arcane and yung nilalaro kasi sa House of Cards is more of League of Legends. I recently got into Riot Games. Nice. Like League of Legends, Wild Rift, tas TFT. So yun yung from mid-November until now, yun yung ginagrind ko and ini-stream ko. Syempre, pero may mga single player games rin ako. Pero yung LOL talaga, dun yun yung kumakain ng gaming time ko, as in yun lang nang yun. May mga tanong lang ako. Sa Sa kakalaro mo ng LOL, kamusta yung blood pressure? Ay, naka-turn off ang chat sa akin. Okay. Naka-turn off ang chat sa akin, kaya wala akong nakikita trash talk, wala. Kaya very, very chill yung game ko. Ganda yan. Tsaka pag sa Wild Rift kasi nagra-rank ako. Hindi ako nagra-rank kapag hindi ko kakilala yung kasama ko. So friends yun yung yun yung kasama ko pag nagra-rank, mga friends natin. Even sa LOL PC, pag nag-stream ako, nagulat nga ako kasi di ko inakalang may sasama sa akin. Kasi
As in, sobrang, iba kasi yung playstyle ng LOL Wild Rift, yung sa mobile, tsaka sa PC. Sobrang bobo ka sa PC. Hindi ko akalaing may sasama sa akin and willing mag-join ng game kahit skill issue tayo sa LOL PC. Ayun. And then, right now, since may battle pass kasi, feeling ko kota sa akin si Riot eh. Kasi lahat yun, TFT, LOL May PC, mga battle Wild pass Rift, lahat yun may battle pass. Sobrang Valorant na lang, bingo na siya. Hindi ako ma-FPS, so safe tayo sa Valorant. Ayun. Nabanggit So mo, right Will, yung now, sa yung sa, bago ka lang ba dun sa LOL PC? as in, January lang. Yun yung nabanggit ni Bonbon sa isang episode namin na parang kahit gusto mo maglaro, tapos yung mga makakalaro mo, alam mo yun, parang madi-discourage ka kapag quote-unquote toxic na. Malamang hindi ka marunong, bago ka pa lang di ba? Mag-aaral ka pa lang Ganyan, labo rin. Pero buti may nahanap ka na na okay. Tsaka, ayun nga, sabi nila, never turn on your chat. Kasi doon mo makikita lahat ng katoxican. Pag random. So, ayun. Naka-off siya sa akin. Nice. And then, ayun. So, right now, ang ginagrind ko, bale tapos na ako sa Battle Pass ng League, Wild Rift, tsaka PC. Yung ginagrind ko naman ngayon is TFT. Yun. Teamfight Tactics. Para siyang Magic Chess. If familiar kayo doon sa ayun. For single player games naman, syempre, yung Cult of the Lamb, I think natapos ko siya nung around mid-January or 2 weeks ng January. Tapos, I tried Animal Well. It's not giving. It's not giving. It's not giving for me. So, medyo, na-drop mo siya mo. Oo, na-drop ko siya. Tapos, kaninang umaga, I tried Unknown 9. Yung yung bida sa sa Witcher 3 na yung actress sa live action. Ay, hindi ako. Witcher 3, hindi pala Witcher 3, Witcher Netflix. Basta yung sorry, di ko alam yun. Basta yung live action. Yung live action na anong pangalan nun? Yung jowa si ni Geralt? Yennefer? Yes, si Yennefer. Okay. Yung sa live action, siya yung ginawang face model ng Unknown. Medyo slow start pero first hour pa lang kasi kaya tignan ko pa kung anong mangyayari sa Unknown. Ito. Okay. Familiar niya. Nabanggit mo kanina. Siya pala yung model. Nabanggit mo kanina, Will, yung House of Cards. Discord yun ni Extra Ray, diba? Tama ba? Kayo dyan. Shout out sa'yo, Extra Ray. Sorry. Naalala ko lang. Bigla. Si Extra Ray. So, ako naman, nilalaro ko. Sorry, meron ka ba? Na-cut off kita. Okay na. Okay lang. So, ako naman, currently, ang nilalaro ko yung Yakuza Like a Dragon. Finally, yun. Lalaro ko na siya. Ganda. So, super ganda. And, saan ka na? Chapter 6 yata. Yun, basta, merong pinapagawa sa akin yung parang leader yata ng Liu Mang. Okay. Parang kailangan kong i-prove na si Blank yung gumawa nito kay parang ganyan. So, super enjoy niya, guys. I mean, hindi ako nagsisisi na ngayon ko lang nilaro. Parang sakto nga kasi nasa mid-30s na ako. Parang mas nakaka-relate ako kay Ichiban. Gusto ko yung character niya na nag-resonate sa akin. Medyo nagulat nga ako dun sa sinabi mo na parang debate siya or hindi naman argument siguro. Parang nagtatalo kung sino yung the best, kung si Kiryu or si Ichiban. Meron ka din sinabi na mayroong mga comments about Ichiban na masyadong cheesy, mga ganyan. Pero nagkiklik sa akin parang yun yung charm niya for me. Din. Yun yung charm niya for me. Pero yun, super enjoy. Ang ganda. Siguro gagawin natin ng spoiler cast yan. Hindi pwedeng hindi. Tapos, maliban doon, ang story, sabi ko hindi haba tong episode May kukwento ako mahaba Ang tawag dito, yung ina-anticipate ko kasi na game lumabas na, yung Ender Magnolia. Yung sequel siya ng Ender Lilies. Kaso, nung in-announce kasi yun ng Data Blitz, hindi ko sinimore. Yung Seymour,
available na ganyan. Punta agad ako ng Data Blitz dito sa Robinsons Antipolo. Hindi pa, parang may caveat pala doon na select branches lang Upon available. order, hindi lahat. Hindi pa damn. lahat, ganyan. So pagpunta ko doon, hindi po available, meron lang pong branch na tas hindi naman ako nakipagtalo, kinu-question ko pa na bakit nag-post na kayo sa Facebook? Ganyan. Hindi po select lang po talaga yung branches. So pero gets rin naman kasi 'di ba usually ang labas ng games either Thursday or Friday naman talaga ang sa atin. Ewan ko, tama ba? Parang ganun. Anyway, so hindi siya available. Alam mo yung feeling na pumunta ka ng mall tapos wala kang bitbit. Ayoko ng ganung feeling Yung Ayoko din nun. Parang wala akong napala Parang sa sinayangin ko labas yung ko. oras ko. Ganun. Oo. Nag-special pa ako ng tricycle. Alam mo yun, 50 pesos, ganyan. Imbis na, yung commute ka lang na normal na yung mag-antay ka lang na Sayang So, nagtitingin-tingin ako sa shelf. Nakita ko yung Yakuza. Actually, tinanong ko pa nga Sabi mo, meron po ba kayong Yakuza ganyan? Wala na po Wala po kaming stock, sabi ng kuya. Habang nagtitingin ako, meron palang stock. Po, kuya, ito po, may stock ko. Kung hindi lang updated yung inventory nila sa computer. But anyway, yun nga, binili ko na siya. And yun yung kumakain ng oras ko ngayon. Di ko pa na-explore yung mga ibang side quest, mga mini games. Pero, nung isang kinaadikan ko na mini game is yung Ichiban Holdings. Inadi ko talaga siya. Ako din. Tapos ko na yun. Nakuha ko na yung trophy doon. Nakuha ko na rin yung 10 billion na parang isang kasi parang may trophy doon na parang kailangan mag number 1 yung company nila Ichiban. Tapos meron din another trophy. Kailangan maka-earn ka ng 10 billion yen. Parang ganyan. So nakuha ko na rin yun. Yung Dragon Kart, hindi pa masyadong nagkiklik sa akin pero alam ko may trophy rin yata doon. So baka basta yun. Feeling ko pa platinum ko to, Sky. Parang Sure ka? Lalabas na MH Yun nga, lalabas pa yung MH. Pero sana. Para i-plot yan, 100 plus hours. Kinumpute ko na. Sabi ko 100 plus hours. Ilang oras ako maglalaro kada araw. Per day. Per day. Kaya, pero... bago mag-MH. Kaya, pero meron akong mga 2 o 3 sick leave siguro na magagamit. Baka may holiday pa. Tignan natin. Ayaw nga, tama. Sa bagay. Tapos hindi ako mag-OT, hindi ako mag-RDOT, parang ganyan. Pero maliban doon, ito yung big game kasi nilalaro ko ngayon. Siyempre yung Cult of the Lamb na i-discuss natin. Natapos ko na siya, hindi ko maalala kung kailan, pero early January yata. Pero bago yun, meron din akong isa-shoutout na indie game na nilaro ko. Unang-una yung Cat Quest. Hindi ko siya natapos pero nag-enjoy rin naman ako doon. Medyo nag-follow up lang siya na mabilis. Pero cute lang din. Natuwa din ako. Yung isang tinapos ko na indie game is yung Eldest Souls. Hindi ko alam kung familiar kayo doon. Parang Get good siya, diba? Get good na yung graphics is parang top-down ba yung tawag doon? Yung ganong style. So, pero ang pinaka nag-click sa akin na trinay ko, kasi nag-subscribe na ako sa sa PS Plus Dahil nga sa dahil sa MH. Trinay. Okay, yung context kasi nun, guys, sorry, dumadaldal ako. Meron kaming Project Ubos Backlog. So, parang hindi talaga ako nag-subscribe sa PS Plus kasi hindi ko naman siya magagamit So, after ng project na yun, nung nag-subscribe ako sa PS Plus, holy shit, nagwala talaga. Try natin lahat ng available na games dito. Doon ko nalaro yung Cult of the Lamb. Pares tayo. Sa PS Plus ko rin nilaro. And yun, doon na kinain yung yung oras ko. Ang unang sige, sabihin ko na yung sa akin, tapos tanong ko sa inyo. Ang nakapag-pick ng interest ko unang-una syempre yung art style. Yun talaga. Hindi ako familiar sa gameplay, hindi ako familiar dun sa genre niya. Parang try ko nga lang to. Ang cute ng art style Tapos yung parang yung vibe niya and yung color, yung usage ng red and black. Hindi ako artist para ma-explain na ng maayos yung parang color theory kung paano nagwo-work yun. Pero yung usage ng red and black super nagko-complement dun sa parang ang sarap sa mata. Tapos habang nilalaro ko siya, na-notice ko na yung art style niya parang cutesy mga ganyan. Tapos nung una kong na-experience yung vibe niya na may pagka-brutal, ang unang recollection ko or unang naka-recall sa akin, parang Happy Tree Friends. Familiar ba kayo Actually, yung cutesy, tapos alam mo yun, nagpapatayan ng brutal. Ang ganun yung, ayos na yung vibe na to. Kasi guys, mamaya, magdi-deep dive siguro kami doon, yung mga ritual na ginagawa dito, yung mga ganun. Ang dami, nakakatawa siya. Yun yung unang nakapag-capture sa akin maliban doon sa
sa gameplay or dun sa napaka-simpleng premise ng story, ganyan. Yung art style talaga and yung vibe. Kayo ba, ano yung nakapag-pick ng interest nyo para laruin tong Cult of the Lamb? Ikaw muna, Sky. Ako dun dati, actually, sinusulat ko rin 'to minsan sa RPG fan nun. Mm. So, familiar na ako dun sa game. Pero, parang nagtataka din ako na, ba't di ko nilalaro to? Parang, nandito lahat ng mga usual shit, yung mga genre na nilalaro ko. Parang, yung roguelite siya, tapos, meron siyang management na parang Stardew-ish na gano'n. Parang, tuwing nakikita ko siya, interested ako, pero never ako nagka-time nun. Kasi parang, nung 2023 tsaka 2024, parang non-stop kasi lahat ng mga big na RPGs eh. So, ayun. Parang, lagi ko lang siyang tinatabi. Then, one time, nung nag-sub nga ako sa PS Plus, tas parang after ko rin naglaro ng something heavy din nun. Nagbabrowse na ako, tapos dinownload ko lang din. Tapos, wala na, yun na, nahook na ako. May hook siya, no? Yung nakakatawa na may hook siya. Pero, yun naman, mas discuss natin. Ikaw, Will, ano yung nakapag-pick ng interest sa'yo dito para laruin mo? Ako, na-discover ko kasi siya habang nag-window shopping. So, di ko matandaan kung limited run games or digital devolver. Parang, yung ang nag-pick rin ng interest sa akin is yung art style, tsaka yung cutesy-cutesy lamb. Tapos natatandaan ko noon, nakapanood din ako ng isang stream ng Cult of the Lamb. Tapos, yun nga, nung nagbabrowse ako sa isang shop, na isang indie shop, nakita ko siya. So, i-add to cart ko siya. Kaso, since physical siya, lumabas, di ba usually na lumalabas yung digital first, then pag indie, di ba? Yung digital muna, tapos tsaka yung physical. So, medyo na-delay yung physical ko. Tapos, nung nasa akin na yung physical game ko, ang dami ng kasabay na game. So, hindi ko na siya nalaro na medyo na side siya, na naitsapera siya ng very, very light. Na backburner, no? No. Sorry. Tapos, recently, nung December, kasi every December nagpapaano ako, parang give back to the community. Nag-isip ako ng game na kung ano yung game na pwedeng medyo ma-involve yung mga viewers. Naisip ko, why not Cult of the Lamb? Kasi may Twitch interaction siya. So, yun yung start nung doon ko na siya doon ko siya nilaro, and then eventually na-addict na. Nice. As in. Saan platform niya nga pala to nilaro? Ikaw, Sky, sa PS, no? PS. PS5 or PS5. PS5. Ikaw, Will, sa PC? Coincidentally. Di ba sabi ko may physical? Nag-sale siya sa Steam. Maybe. Madalas mag-sale sa Steam, di ba? So, binili ko rin siya sa Steam. So, sa Steam ko siya nilaro nun. Okay, so the reason I asked, ang pangit ng performance sa PS5. Di ko alam kung ikaw, Sky, na-experience mo. Yung kunwari yung... Mas pangit pa sa Switch. Ay, be? Oo. Oh my God. Yung sa ibang tao, sabi nila parang may part sa bandang dulo na medyo unplayable. Pag madami ng ganap sa base, tapos kunwari yung alam mo yung pag mag-change from morning to evening, tapos evening to morning, holy shit, ilang segundo bago... May frames. Frame drop. Pero yun lang naman yung issue ko. Kapag nasa dungeon naman, okay na. Pero dun sa base, oh my God. Pero, yun, sana ma-update pa nila yun. Hindi ko alam kung ano. Sa'yo, Will, wala bang issue sa'yo dun sa PC? Wala. Very smooth. Pinaka-smooth siya sa PC. PC Master Race talaga. Pero yun lang yung gripe ko doon, yung sa performance. Lalo na, sabi ko parang, hindi naman, I don't think na parang graphics heavy tong game na to. Pero bakit naman ganun? Bakit? Bakit naman ganun? Parang login. Ang hassle ka. Lalo na yung kunwari mag-ano ka, yung parang hihigupin mo yung lahat ng ng something sa yung mga statue. souls, something. Bagal. But anyway, mabilis lang na history or parang matawag dito.
preamble, di ko alam. Cult of the Lamb is a roguelike video game developed by indie developer Massive Monster and published by Devolver Digital. The game was released on August 11, 2002. 2022 for Mac OS, Nintendo Switch, Anong year na ba ngayon? PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox, and Xbox Series X. The game follows a lamb who is saved from a death by a godlike stranger named the One Who Waits and must repay their debt by creating a loyal cult in his name. For me, yung story kasi, or yung premise, parang napaka-simple lang niya. Wala naman siyang masyadong ganong story. I'm not sure. Pero nung nilaro ko siya, napaka-simple lang. Yung bida, yung lamb, di ko alam kung parang may name yata yung community sa kanya. Lambi yata yung tawag ng community sa kanya. Di ko alam. Lambert, di ko alam. Parang may nabago lang ako. Kasi lamb siya eh, diba? Tapos sacrifice siya. And then, sacrifice siya. Yun, na-meet niya si... Di ko alam kung lugar yun, siguro hell. Di ko alam, parang ibang dimension yun. The one, si The One, tawag dito. The One Who Waits. Tapos, nakipagkasunduan na, okay, bubuhayin kita. Ang kapalit nun, mag-ano ka ng kulto, tapos ipalaganap nyo yung teachings ko, parang ganyan. And then, ang format niya, guys, is, yun nga, parang sabi ni Sky, Stardew Valley, or parang base building. Tapos, meron siya yung roguelike na crusade yung tawag doon, 'di ba? Yung pag maglalakbay ka. Doon sa crusade na 'yon, parang may iba't kasi may may apat na bishop, tapos yung apat na bishop na 'yan, parang each area yun yung parang boss niya, yun yung parang kakalabanin mo. And then yung The One Who Waits, may apat na chains. So, guess siguro yung bawat bishop na 'yon, pag natatalo mo, natatanggal yung chains niya, right? And free siya, makakalaya na siya. Ganun yung flow nung game. Mag-crusade ka, mag-adventure ka, yun yung parang Hades-like na gameplay, tapos may mga makukuha kang mga items, mga resources, mga followers, ganyan, and then babalik ka dun sa base mo, mag-build ka ng mga bases, mga tapos may mga rituals, etc. Ganun yung flow niya. Anong Hindi ko alam kung same kasi tayo, pero yun kasi yung nakapagpa-hook sa akin eh. Ikaw, Sky, yung sabi mo kanina, after mong nilako siya, di ba, parang experience it, cutesy, ganyan, tapos parang yun na-hook na ako. Ano yung pinaka-tingin mong main hook sa'yo nung game? Ako yung base building, tsaka yung humor nung game. Na parang, cute nga siya, gano'n, tas brutal pala. Parang, tas nasa sa'yo rin yun. Kung as a cult leader. Parang nakakaaliw lang kasi, yun nga, gulat ka na, may tumatay, may nagsusuka. Tas, Nagkakasakit na? may nagkakasakit. Tapos biglang, May nagbubugol. merong parang, may nagbabad mouth na, may kailangan mong disiplinahin. Yung kukulong mo siya, no? Oo. Yung naninira. Ayun, yung parang yung mga small things na ganun. Parang yun yung nagpa-hook sa akin eh. Kasi parang, actually, hindi yung roguelite part or yung crusade part eh. Kasi nililook forward ko na after ng crusade ko, wala na nangyari sa mga alaga ko. Alaga. Medyo nagpatayin na kaya sila. medyo anxiety inducing din yung yung pag nag-proceed ka, right? Kasi merong notification na old age na si ganito, mamamatay na siya in a few days. Mga ganun. Tumatakbo yung oras every time na lumalabas ka. Totoo. Oh my God. So yun yung sa akin. Nice. Ikaw, Will, ano yung main hook sa'yo netong I think parehas kami ni Sky. Ang nagpa-hook sa akin is yung base building nga. At saka yung mga shenanigans na nangyayari dun sa kulto mo. Ayun. Anong name ng kulto nyo pala? Sorry. Ano pinakalan nyo sa kulto? Ano pangalan nung sa akin? Welcome Rotonda sa akin. Witty. Hindi ko na maalala. Science of aging na. Okay lang. Okay. Anyway. Okay na yung welcome rotonda. Oo, ang ganda nan. Solid dyan.
Pero, yeah, go, Will, sorry to cut you off. Ayun. Ayun, yun, yung base building tsaka yung ano nga, yung mga shenanigans na nangyayari. Tapos, napansin ko din na more than the roguelite aspect, mas nag-i-spend ako ng time sa kulto ko. Parang, sige, sabihin na natin naglalaro ako ng 5 hours a day, kunwari. 4 hours doon nasa kulto ko lang ako. Tapos, 1 hour crusade. Kasi yung crusade parang hindi siya ganun kahirap. For me hindi siya ganun kahirap. Ano lang, sakto lang siya. Naka-normal pala ako nung nilaro ko siya. Tapos, yung mga boss hindi rin ganun ka-punishing. So, parang okay lang na parang saglit lang eh. Saglit lang per run. Lalo na pag, siguro sa una, medyo may learning curve. Pero pag nagamay mo na, mabilis na lang yung bawat run. Doon yung sa base talaga, yun yung parang inaalagaan natin. Kaya tulad nga nung sinabi ni Jess na may notification na eto old age na, tas may nagkasakit. Kaya parang kailangan mong bumalik. Kailangan mo silang balikan na siguro yun lang yung para alam ba nasa middle ka ng crusade, yung gusto mo pang mag-move forward sa next stage Area. pero yung next area pero mapuputol siya kasi kailangan mong bumalik doon sa base mo. Yun. Yung base building talaga. Tsaka yung mga shenanigans sa may nagbubugbugan, may mga jumejebs, may nagsusama, nagkakasakit. Yun. ang lalong stressful pa man din nun pag yung umpisa pa lang yung wala ka pa nung creep ba yung tawag doon? Tsaka yung parang pwedeng yung automatic naglilinis. Kasi yun yung pinroblema ko, lahat sila nagsusuka. Kasi nga may patay. So, walang malibingan. Problema ko yun nung una eh. Ikaw din pala. Wala kang resources na, di ba lang sa Wala. mga ganun. Yun, nung una, yun yung stressful sa akin. Nung una, pero, I mean, ang maganda kasi, I think dun sa game personally is, meron siyang, ang tawag dito, yung flow niya na, okay, mag-struggle ka sa umpisa, but then, pag okay ka na, parang nakuha mo na yung tamang, ang tawag dito, rhythm nung game. Wala na, okay na siya eh. Parang chill, medyo chill na siya. Siguro yung pinaka nakaka-stress na lang doon is yun nga, pag yung nagko-proceed ka talaga tapos mayroong mga ganap. Pero even then, magkakaroon ka na rin ng yung parang leader na na tauhan na parang pag merong dissenter, tangina, sige. Meron kang bantay na dun sa base mo. True. Ganun. So, para dun sa mga hindi pa nakakalaro, guys, meron kasi siyang correct mo na lang ako Will, kung mali. Meron siyang tawag dito. Ang tawag doon, yung, di ba yung may statue, doon ka kumukuha ng pag nagpe-pray yung mga tauhan mo, mga followers mo, doon ka kumukuha ng souls or something, na currency rin, na nag-upgrade ng mga skills, ganyan. Tapos meron din yung isa yung sa ritual, ang tawag doon sa building na yan? Ay, church. Church ba yan? Yung parang upgrade mo, mga ganyan. So yung lugar na yun, guys, may iba't ibang ritual ka na pwedeng i-unlock doon. I think yun yung parang yun yung favorite part ko doon. Meron kasi pag nag-level up ka, pipili ka kung ano yung dalawa yung choice mo, parang pipili ka kung ano yung pipili mo na ritual. Pero eventually parang sa end game, pwede mo na rin ma-acquire yung iba. Super interesting guys nung nung mga ritual niya na parang minsan nga naiisip ko, okay, sino bang target audience nito? Parang hindi pwedeng pambata eh. Hindi nga eh. Pero I mean, hindi ko alam kung boomer statement to. Pero nung bata tayo, di ba parang wala naman ganun? I mean, noon na. Pero ngayon kasi, di ba, na parang pag, kunwari ako, magulang ako, titingnan ko yung art style, yung cover. Oh, cute to. Baka pwede tong Pero hindi eh, di ba? Hindi ko na na-check kung anong rating nito, rated R ba siya or hindi ko na check. Pero meron kasing mga ritual guys na kunwari sacrifice mo yung followers mo tapos para mag-gain sila ng faith or loyalty, mga ganyan-ganyan. Tapos meron din yung mga rituals na parang about cannibalism, so parang kakainin nila, may added stats, mga ganyan. Meron din naman na parang makakuha ka nung yung isang isang resource na yung parang energy na snake. I forgot kung anong tawag doon. Mag-react na. Ano na?
Scene? Ayun, Sin, mag-rack ng havoc yung isang kung sinong utusan mo doon, parang ganyan. Meron din yung isang building doon na ano tawag dito? Mag-ano ka? Parang bar, parang gagawa ka ng mga alak, tapos malalasing yung ano, parang ganyan. So, cute siya, guys. Yung art style niya, tapos yung color palette niya, ganyan-ganyan. Pero, yung mga ginagawa doon sa game, hindi pang bata eh. Totoo. Meron akong nakita na reel na ginawa ni Will. yung magme-mate. Tapos, makikita mo yung character ng isa, parang luging-lugi siya. Pero, anyway, ikaw nga, Will, kwentuhan mo nga ako dun sa, sa mga ganong ganap sa game. Kasi most likely, hindi ko na maalala yung iba. Pero, ikaw, katulad nung nabanggit ko kanina, yun kasi yung nakita ko dun sa page mo na ginawan mo na real na laugh trip siya. Yung mating keme-keme. Sige. I think DLC yun eh. Yung bar, yung drum, tsaka yung mating tent. Okay. Tapos, ang nangyari kasi doon, naka-live ako noon, tapos yung dalawang character noon, viewers ko. Tapos, magjowa sila. Magjowa talaga yung dalawang yun. So, ang ginawa, wala na, trip-trip lang. Kasi nga, nakakatuwa yung mga shenanigans eh. Yung mga shenanigans na kung ano-ano pwede mong gawin doon sa mga kakulto mo. So, ginawa ko, pinapasok ko sila do sa meeting tent. Para magawa mo siya, kailangan mo ng scene. So, I made it sure na may scene ako. Tapos pinapasok ko sila doon. Tapos ayun, yun. Tapos, yung pag may chance kasi na makabuo ka ng itlog, Okay. meaning another follower. Parang ayun, parang anak, ganun. So, may chance na wala, may chance na meron. Okay. Tapos, ayun, pinag-bait ko sila, and yun nga, ang nakakatawa is yung reaction ng isa na parang tulala siya eh, di ba? Tapos yung isa parang tuwan-tuwa, may ego. Parang ayaw ng isang magkaanak. Speaking of followers, bago balik sa Sky, isang struggle rin yun sa akin kasi dumating ako sa punto na parang mas gusto ko na konti lang yung followers ko para mas manageable siya that time. Yung mga early games kasi pag super daming ang dami kong kuha lang ako nakuha ng followers, ganyan. Kulang yung kama ko, kulang yung pagkain ko, kulang yung sangina. Hirap na ako sa totoong buhay, may pahirapan pa ako mag-budget dito sa sa game na to. Pero yun, naalala ko lang. Ikaw Sky, meron ka bang parang naalala dito sa game na kunwari yung mga shenanigans na katulad nung kay Will ng mga ganun? Or mga ritual na kinatuwaan mo? May pinakasalan akong follower. Kasi di ba parang gano'n, parang pwedeng may mainggit, parang... Ay, oo, parang magsiselo siya. Totoo. Tapos, nung after a while, yun nga, nung naging old age na, gano'n, sinacrifice ko. Tapos after a while din, nag-ritual ulit ako. Binalik ko siya back from the dead. Pwede yun guys, may ritual na ganun mo, babahin mo yung yung mga... Pwede mo pangasa. So, diba, together forever. Yung mga matatanda, mali yatang sabihin to, pero... Di kasi guys, meron tumatanda sila, yung mga followers dito guys, tumatanda. Tapos pag okay lang naman sabihin to kasi within the context of the game, right? Pag tumatanda siya, parang useless na siya. Diba wala siyang ginagawa eh. Hindi na makagalaw. Oo. Tapos nag-ano lang siya, ikot-ikot. Ikot-ikot na lang siya. Tapos pag kunwari magkukusade ka, tapos namatay yun, isipin mo pa yun kasi mabubulok yun. Masusuka yung mga, diba? Ang ginagawa ko, nakuha ko yung isang, hindi ko alam kung tawag na skill ba yun, na parang, pag namatay ako, yung, parang mabuhay ka, may isa-sacrifice ka. Oo. So, ang diskarte ko, meron akong old, okay, magko-crusade ako, pag namatay ako, kung sakali mamatay man ako sa boss fight, ganyan. Para siya yung gagamitin ko. ulit. Kaso konti lang yung buhay niya, which is, makes sense naman, kasi, pag
para ma-revive ka, ma-resurrect ka, tapos magsasacrifice ka ng matanda. Syempre, konti lang yung buhay nun, di ba? Kasi matanda na nga eh. So, hindi ka full life pag nabuhay ka ulit. Kung parang ilang stars lang, parang isang heart lang yata. Kasi may yung buhay dito. Half heart lang. Ay, di ko sure. Parang mga ganun. Kasi, di ba, make sense naman, syempre, di ba? Pero, yan, nakakatuwa yung mga ganong ganap. Meron din yung, ang tawag dito, yung unang-una nung wala pang banyo. Minamano-mano mo siya, di ba? Siya malilinisin mo, right? Pero nakakatawa yung parang same feeling siya, guys, kung nalaro yung Stardew Valley or anything na parang farm ganyan base building na. Yung nakikita mo yung progress na nung una ikaw yung gumagawa tapos eventually ibang tao na yung gumagawa. May gumagawa na para sa'yo. May pwede ka nang utusan. Oo. Yun yung super na-enjoy ko rin dito. And then, syempre, yung mga upgrade. Which is, habang nagkukwento nga kayo, yung about dun sa Crusade, nga na parang, okay, hindi siya pangit, pero hindi rin siya yung parang nilook forward mo. Hindi ako ganun nung naglalaro ako. Nilook forward ko yung nag-aayos-ayos ako ng mga mga tawag dito ng base ko, ganyan. Tapos yung mga nare-recruit ko dun sa kulto. So, feeling ko kasi, parang medyo shallow kasi yung combat eh. In a way na, like kung i-compare mo siya to other roguelites, hindi siya ganun ka-rewarding. Parang after every run. Or like, pag may nilaro kang something na punishing or challenging, kasi yun parang after, okay, parang, yun nga, may mga nakuha kang followers during that run, tapos ibang materials, pero parang yun na yun. Kasi, in comparison dun sa base building na gusto mo na ma-unlock yung may bagong pwede kang i-build or may bago kang ritual na na-unlock or parang mas marami kasing ilo-look forward sa base building. Kaya ganun yung nafe-feel natin regarding that. Mas malalim nga yung base building mechanics in general. Meron ako sige, go na, Will. Lalo na pag nasa mid to end game ka na, parang hindi na worth it bumalik dun sa mga sa mga doors ba or areas unless may kailangan ka like yung crystal. I think yung crystal napa-farm lang siya. Kasi yung crystal pwede siyang pang-heal eh. Halimbawa, nag-resurrect ka tapos yung ni-resurrect mo parang zombified or parang confused ata yun or stunned. Crystal yung parang makakagamot sa kanya. So, yun mga ganyan, yung crystal, silk, I think yun lang yung makakapagpabalik sa'yo dun sa sa areas. Pero yung yung halimbawa, gusto kong talunin si Gento. Parang sakto lang siya. Hindi siya ganun yun nga, sabi nga ni Sky, hindi siya ganun ka-rewarding. Doon sa base building talaga sila nag-focus. Agree ako dun. Tsaka, ito common issue ko to. Sa akin lang to. I don't think na parang magta-translate rin to sa ibang gamers. Ito lang yung issue ko kadalasan sa sa mga roguelike. Yung parang, may gusto akong weapon. Pag hindi ko nakuha, tinatamad na akong lakuin. Ano pala favorite weapon niyo sa ako yung axe, yung mabagal. Ako naman, axe din. Axe or hammer. Kasi, kahit mabagal siya nila kasi. Or yung barrel. Yung barrel. Malakas din yan. Or if na-unlock nyo na yung coat na hindi kayo gagamit ng weapon, yung parang special. Ako, hindi ko na ata naabutan yan. Bagong update siguro yun. Hindi ko alam. Parang wala ako nung item na yun. Parang may robe na skill yun lang yung pwede mong gamitin yung skill mo. Medyo malakas siya. Ako, ang favorite ko yung sword na parang may vampiric yata yun. Basta may life steal or basta may nakuha kang balik buhay. Wala, parang ang bilis lang kasi. Kasi pag ginagamit ko din yung axe minsan tsaka yung hammer, naiirita ako kapag yung may mabilis na kalaban, hindi pa bumabagsak yung hampas ko. Natamaan ka na. Oo. Skill issue gets naman, pero yun mas trip ko yung medyo mas mabilis na espada. Meron akong
Bumipiyak pa. Meron akong nabasa na na interview dito. Hindi ko pa kasi napanood yung film. So balik lang tayo pivot lang tayo ng mabilis sa art style and then yung vibe ng game. Meron ditong interview doon sa director nung game, ang pangalan yata natin, Julian Wilton. Tapos doon sa interview, tinanong siya ng parang what keeps you inspired to make video games? And then natanong din dito yung they have favorite character in the game, ganyan, etc. Ang nag-pick ng interest ko dito yung yung isang question na in a few other interviews you mentioned that Midsommar was a bit of an inspiration for the game. Oh, that's why. Kaya pala. Tapos sabi, what other horror films or Yeah. media were you drawing from? Tapos ang sagot ng director, ni Julian, yeah, so definitely a lot of horror films. Midsommar's great, and then Hereditary by the same director, so good. But then there are also quite a few others. I feel like Suspiria, and there's one called Climax, di ko alam yung mga names na yan, which is about a bunch of ballet dancers and they all take acid and end up murdering each other. Oh my God. Parang may Twisted. Yan pala ganun yung mga rituals. maluwag na tornilyo dito sa joke lang. Kwentuhan nyo ako kung napanood, kasi hindi ko napapanood yun. Sana walang spoiler, no? Pero ano ba yung vibe ng Midsommar tsaka ng Hereditary? Para Ay. yun yung maging niya. Medyo, ay, sige. Actually, personally, para sa akin, pinaka nakakatakot na horror film is Hereditary. Pero Okay. in a sense din na basta sobrang creepy talaga niya na, pero magandang storytelling. Hindi siya, alam mo yung may mga horror movies na puro takutan lang, pero walang, parang pagkatapos ng panoorin, parang sinayang ko yung oras ko, parang ganun. Pero yung Hereditary, mapapag-isip ka after. Na ba't ganun? Ba't anong nangyari kay ganito ganyan? Sobrang fucked up niya. Yung plot niya is like, may family, tapos parang cursed yung pamilya nila. Okay. Tapos, isa-isang namamatay yung mga anak niya. And, ayun, something about kulto rin. Okay. Parang, Kaya medyo connected okay. to it. Ma-watch Tapos, party ngayon sa Discord. Puta, hindi ko pa napapanood yun. Oo. Tapos, ang Midsommar naman, parang, umatand sila ng, parang nagbakasyon. Ganun. gathering. Oo, gathering. Or, family, ay, asawa ba niya yun? Hindi ko na maalala eh. Hindi rin maalala. Or basta may family gathering, whatever. Tapos na-invite siya. Tapos sumama sila. Tapos yung gathering na yun pala is kulto. Okay. Tapos, ang weird pa niya kasi, di ba yun, normally pag kulto, alam mo yung parang either naka-black robes or parang scary yung mga. Sa Midsommar, ang itsura niya, parang normal na, sobrang bright. As in, Yes. parang Flores de Mayo. May mga bulaklak pa. Nagfe-festival sila, ganyan. Parang Cult of the Lamb. Exactly. Kaya pala, Okay. nakikita ko na yung similarity. Pero sa akin, sobrang fucked up din ng Midsommar na hindi ako natuwa after. Sa Hereditary, medyo na-appreciate ko eh. Yung Midsommar, parang kailangan maluwag din yung tornilyo ng utak mo para ma-appreciate. Ikaw, Will, anong thoughts mo doon? Kasi hindi ko siya ma-relate, pero hindi ko pa kasi napapanood, pero ikaw anong ano mo doon? Ayun, yung Midsommar tsaka Hereditary, medyo parang yung vibes. I mean, kung titingnan mo, magkaiba sila eh. Yung Hereditary, alam mo talagang sa una palang dark. Okay. Yung Midsommar, gaya nga sinabi, Sky, ang bright niya, hindi mo siya iisipin na horror. Oo. As in, sa una, hindi mo siyang, wala talaga. Tapos, medyo, napao ako nung sinabi mo na yun yung parang inspiration ng art director. Kasi, yung sa Midsommar, medyo, alam mo yung, naalala mo yung scene na kinakrownan siya? Oo. Yun yung medyo na-connect ko dun sa Midsommar tsaka sa Cult of the Lamb. Tapos yun nga, Ganun parang nga, yung mga rituals nila. Tapos pareho pang connected sa kulto. Wala lang, parang
okay, it makes sense now. Etong Oh, yung Midsommar may ba? sacrifice sila. Ah. ganun. Sinasabi sa akin ni Norvin dati, parang, eto ba, Midsommar ba yung, yung horror pero broad daylight nangyayari? Yun. Yes. Yun yun. Kaya Na, mas nagustuhan ko siya kaysa sa Hereditary kasi although bright siya, may something dark and something horrific na nangyayari dun sa movie. tayo opposite ako mas nagustuhan ko yung Hereditary kasi after ko nanood na Midsommar, kasi nung pinanood ko rin naman yun, mga 1 a.m. Parang, tapos Pero, nung after ko manood nun, parang, ano yung, may unsettling feeling. hindi ko matanggal sa loob ko na ba, pinanood ko? Parang gano'n. Ayun. hindi, parang ganun, I mean, di ko pa napapanood, so ini-imagine ko lang yung kinakwento nyo. Baka doon din hindi naman, inspiration siguro din, yun nga yung na-discuss natin kanina na, cutesy, tapos may mga ritual na, mga brutal na nangyayari dun sa game. Katulad kunwari, kung titingnan mo siya, right? Kunwari, yung sabi nyo kanina yung broad, yung setting niya parang nasa broad daylight, tapos may horror na mga ganap doon. Parang hindi mo siya expect na ganun. And then, sa Cult of the Lamb. Pero, hindi siya nag-translate rin sa akin na ganun, kasi parang more on, okay, parang nandun siya sa side na na hindi naman nakakatawa pero alam mo yung entertaining, hindi siya yung horror na parang, hindi, di ba? Oo. So, Sa Midsommar kasi, parang, hindi ka matutuwa. hindi ka makakatulog? Or Hindi ako ano? natutuwa. Hindi ako nakatulog ng mahal. Dami kong iniisip. Pero super interesting nun. Nung nabasa ko, nag-research. Panoorin mo. Sige, panoorin ko dito. Tapos kwentuhan ko kayo. Kasi na-research ko yung interview dito. Ma-relate mo talaga yung Cult of the Lamb. As in, parang siyang siya. Galing. Ang tawag dito. Meron din yung isang, sige na, papanoorin ko na lang dito kasi meron siya nabanggit dito yung Suspiria. I'm not sure kung familiar kayo doon, tsaka yung Climax. Hindi ko pa napanood yun. alam yun. Pero super curious lang din. And mag-pivot ako ng mabilis dito sa, nabanggit ko na yung na parang simple lang naman yung premise niya, right? Yung sa sacrifice ganyan. Meron kasi dito guys na yun nga yung kanina the one who waits. So yung name niya is si Narinder. Siyempre, ni-research ko rin to para kunwari prepared ako sa podcast na to. Sabi, ang Narinder daw is a Hindu name for boys that means Lord of Men. Lord of Men? Men. Men. Or King of Men. It's a Sanskrit name that is popular in India. Tapos, yun nga, merong 4 na bishop, yung si Leshy, Heket, Calamares. Shamura. So, originally, the one who waits is one of the bishops din. Tapos, siya yung death something. Oo. Tapos, parang siguro, nag-crave for, power din siguro, ganun. Tama ba? Tapos, ginawa nun, kinulong nung 4. Merong something dito sa dulo na hindi ko na research kung may mag-iiba ba. Kasi may choice Yung parang, ano ba yan? Yung kung isa-sacrifice, kung papatahin mo ba yon si The One Who Waits sa ending or hindi. It's either pa magiging follower mo ba siya nun or anong natatandaan niyo pa? Ikaw, Will, ano bang... Sa akin, in-spare ko siya. Okay. Tapos nung pagka-spare ko, nung pagbalik ko sa base ko, nandun siya sa ko. Yung portal? follower, nandun siya. So, naging follower ko siya eventually. Same with the other bishops. Magiging follower mo sila. Okay. Pati yung dalawa niyang alalay. Yung unang kinalaban mo sa boss fight? Yun. Ako kasi hindi ko siya ni-spare. Tapos Ako parang, din. ikaw din, Sky. Tapos meron siyang line, tangina nakakainis to, sabi niya. Hindi rin tayo nagkaiba Pareho lang tayo Parang ganun yung line ng nagsabi siya ng ganun. Line ng boss. Okay, sige, gago ka ba? Kaya pala hindi ni-spare. Yun, mabilis, sabi ko kanina, mabilis lang yung episode natin. No? Wala na akong masyadong talking points dito, pero baka meron akong nakalimutan na gusto nyong pagkwentuhan or banggitin. Ikaw muna, Will. For sure, marami akong
na missed out eh. And siguro pwede mo rin pahapyawan yung experience doon sa parang multiplayer kasi solo ko lang to nilaro eh. 'Di ba kayo meron kang mga co-op or Oo. share mo nga yung experience, how was it? Kamusta yung ganap? Akala ko yung co-op, kailangan niya ng copy din. Okay. Ay, hindi ba? Hindi Ay, kailangan. wow. Pwedeng magkatabi kayo. So, Ah, yung tinry lang Couch namin co-op? Parang ganun. parang Local. ganun. Oo. Tinry lang na, kasi di ko rin sure, kaya tinry lang namin nung partner ko. So, siya si Goat. Oo nga, Yung, nakita ko, meron na yung goat. yung Goat. So, ikaw si Lam, siya si Goat. Tapos, pwede kayong magtulong dun sa base. Pwede kayong magtulong sa base building. So, pwede siyang magtanim. Yung nagagawa niya rin. Tapos, ang maganda pa doon, pag mag-crusade kayo, pwede kayong mag-crusade ng sabay. Pwede nang hiwalay. Kumbaga may maiiwan. Ayun ang hindi ko na-try. Yun ang hindi ko Ay, sure. split screen ba siya or isang kasi di Sa pwede screen lang. Sa okay. screen lang. Baka kailangan sabay. Oo. Baka. Oo. Oo. Yun yung experience ko sa co-op. Pero hindi ko na-try if pwedeng, halimbawa, andito ako tas nasa ibang, may copy siya tapos maglalaro siya, parang far away kaming maglalaro. Yun ang hindi ko na-try. Pero yung couch co-op, yun. Na-try ko siya. Fun din siya for if may kadubo kayo. Very fun. I think magiging fun siya, especially sa base building. Hindi ko na-try if may mga shenanigans ba kami na pwedeng gawin. Nung nung ni Goat, kung pwede ba kami mag-drink, merry or magpunta sa meeting. Hindi ko na-try yun. Ayun. Ang tawag dito, yung ito pa lang ang worth mentioning rin is kasi nung nalaro ko to, ngayon itong year lang din, ang dami niya ng update. So hindi ko na siya mabalikan kung ano yung ang tawag doon, yung original form niya or ano yung parang itsura niya before after nito mga updates. And then meron din siya yung mga DLC. May mga paid DLC, right? And meron din mga free, tama ba, Will? Hindi ko na kasi ma-recall eh. Parang nakita ko na lang kaya yung kanina nabanggit mo, parang update lang yung yung drinking game. Hindi ko alam na update lang pala yan. I think yun yung paid DLC. Feeling ko lang hindi ko rin kasi di ko rin naabutan yung base game sa Steam. Kasi Steam ko siya nilaro eh. Tapos nung binili ko siya, parang bundle na. Yung bundle yung binili ko. Kasi nung yung physical copy ko, medyo na-echapwera nga. Yun yung base eh. Kaya nung nilaro ko siya, bundle na. Na-echapwera yung physical. Hindi mo pa ina-unbox, no? Hindi pa. Seal pa siya. Switch ba yun? Or PS5? Switch? Wag mo na lang rin. Mapangit daw performance. Anong version ba? Baka naman limited, pa yan, edition yung binili mo. Hindi, lang siya. May box siya eh. Siguro deluxe. Sa limited run, tama ba? Ay, hindi ko sure. Baka Devolver Digital. Okay. Di ko matandaan ko saan nakuha. Ito yung issue ko. Kanina nasabi ko na siya, pero balikan ko lang. Actually, gusto ko siyang gusto ko siyang parang, meron value kasi yung replayability na itong game. Pero dahil sa PS5 ko siya nilaro, naiirita na ako dun sa sa performance niya. Ang dami nang nangyayari sa base ko. Ang dami ng mga buildings, ang dami ng mga followers, parang 20 yata yung iniwan ko. Kasi may trophy rin yata yun kung tama yung memory ko pag pag 20 yung followers mo. Pero wala parang hindi ko alam kung i-update pa nila yung game para mag-perform ng mas smoother. Hindi ko alam. Ikaw, Sky, may ka ba dito na parang hindi ko na touch upon na talking point na gusto mong banggitin? Wala naman. Pero naalala ko may part din, parang may aspect din siya na may area na yung parang may minigames. Oo nga. Oo, tama. Oo. Pero, di rin naman siya ganun kalalim. Meron lang yung parang dice game. Yun. Tapos, meron din yung fishing na parang literal Stardew fishing lang. So, hindi rin siya ganun ka-complicated. Pero, other than that,
Ano din nilaro ko siya same as yours. So, hindi ko rin na-experience yung mga bago ng updates. Siguro one of these days, kung maisipan ko, kung nami-miss ko ulit yung mga little lamps. Pero yun Kung, nga, buti nabanggit mo yun. Medyo nag-enjoy rin ako doon. Kasi I think may trophy yata yun eh. meron nga. Alipin sa trophy, no? Yung game na parang, paano ba explain to? Basta may mga card, May right? dice Yung may game. mga dice, right? Yung kunwari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan-ganyan. Tapos parang kailangan mong makompleto na parang 6, kunwari, 3 6 or 3 5, 3 ganyan-ganyan. And then may multiplier siya. Pero ang caveat doon is, yung kalaban mo, kapag naglapag siya ng same na number doon sa kahilera mo, maka-cancel out kung ano yung binubuo mo na number, parang ganyan. Nag-enjoy din ako doon. Dahil nga then kailangan din yung trophy. And then, yung fishing, goods din. Madali lang siya. Hindi naman siya ganun ka... Kailang hours pala kayo? 30 yung sa akin, yung counting ko. Talagang, tagal mo pala. Tagal-tagal rin. Ikaw, Will? Hindi ko tanda. Ano yung last na sinabi ko sa'yo? Parang tinarong mo rin sa akin yung last time. Oh, parang madami na, parang nasa 60 ka na yata, parang mga ganyan. Hindi ko matandaan. Ako lang pala yung breeze. Parang mga lang ako, 15, 78. 14. Grabe, Oh my God. Patanda. Parang nasulit mo lahat ng update 70. Pero Yeah, yun nga, ang alam ko rin, lahat naman ng content na dinadagdag nila, alam ko free naman. Yung DLC lang, parang yung mga optional shit lang. Parang yung kasama sa bundle na binili ni Whale. Pero when it comes to yung story or yung additional content or na every patch, free naman siya, which is nice. Good thing for this developer. Sana lahat ng developer ganito. Ang tawag dito, meron din silang mga ibang games na na-release before to, pero ito yung I think unang hit game nila. Para nga kasi nung nakita ko rin yung list of games nila, hindi rin ako familiar sa mga yun. Parang ito yung pinaka sila nakilala. Australian I think yung company. Tapos kung tama yung memory ko, siguro nakikita ko lang in passing sa mga GC na nandun ako, I think sa Trophy Hunters or sa PlayStation, Pilipinas, ganyan. Hindi ko na ma-recall. Isang reason, parang naku-confuse nga ako dito kung yung sa Cult of the Lamb, tsaka yung isa, ano ba to, Pulcha? Signs of Aging? Dalawang game, Death's Door yata yung isa, tsaka yung Nobody alam Saves. ko yung Death's Door, pero parang ganun din yung art style. Oo. Tsaka yung Nobody Saves the World ba yun? Parang din yun. Parang na-interchange ko yun, though super magkakaiba ng mga titles nila, pero yung itsura. Yung Nobody Saves the World, nalaro ko din yan, enjoy din yun, hindi ko nga lang natapos kasi parang ang daming pwedeng gawin sa game na yan. So, yun, before we end our episode, siguro any last thoughts na lang sa game? Hindi ko alam kung meron nakikinig ng gantong klaseng content na sa TGS na hindi pa nalalaro pero okay lang ma-spoil or okay lang mapagkwentuhan yung mga nangyayari dun sa game. Pero just in case merong ganong klaseng tao, siguro last thoughts na lang sa totality ng experience nyo and kung ano yung may impart dun sa listeners natin. Ikaw muna, Sky. Katulad ng sinabi mo, like, ako, medyo sensitive ako in general din when it comes to game spoilers or movie spoilers, ganyan. Pero ito kasi, kahit na narinig nyo na tong entire podcast na pinag-usapan namin siya, parang don't be discouraged kasi yung story naman niya, hindi rin ganun siya ka-deep or to be honest, feeling ko rin after many years, makakalimutan ko rin yung story niya. Parang ganun lang yung level nung storytelling niya. Pero, hindi kasi yun yung selling point ng game. Ang selling point ng game is yung gameplay, which is yung base building, tsaka yung
yung pagiging roguelike niya. So, wag nyo rin siya, parang it's one of those examples na yung don't judge the book by its cover. Cutesy, ganyan, colorful, mas maganda yung contrast and all. Pero, it's a surprising game kasi ang dami pa fucked up things na pwedeng mangyari within the game. And, Sorry, naalala ko lang. Mabilis na tapos, Oo. dali, putang ina. Sorry. Wait lang. Meron ako nabasa na, na thread sa Reddit. Sabi, Cult of the Lamb is an absolutely disgraceful game. Bakit? Hindi, pero hindi siya, kumbaga parang nagbibiro lang siya. Kasi ito yung post niya, sabi niya. Bait. Sabi niya, downloaded it yesterday and after 12 hours of play between two long sessions, I'm floored by the moral philosophy imposed by this game. Simply put, it encourages abhorrent behavior, freeing innocents from torture, enslavers, death to bring them into a sect that demands blind loyalty no matter what commands and beliefs are laid onto them. Disgraceful. Dissenters, kill them. Hungry, have some stew made from the now slain dissenters. Throw in sacrifices to improve moral malnourishment unless you make them literally eat shit. Illness that you can ignore to work them to literal death. Dead bodies piling on top of each other to make them throw up. And I fail to understand who in their right mind would want to play this utterly gorgeous, hilariously cute, brilliantly designed, and painfully addictive game. Available on PS Plus, the most fun I have had since Hades. Galing lang. na-summarize niya yung experience. Oo, totoo. Good shit. Ganun na ganun siya. Para siyang Midsommar Exactly. in a game, pero make it fun. Yeah. Parang ikaw yung nagpe-play as God, ganun. So, Ay, nako. Pero yun, good. So, sorry to cut off, Sky. ayun. Ayun lang naman. Tapos, masasuggest ko lang na laruin nyo para to see yung everything na binanggit namin. Kasi, maiksi lang din to, kung tutuusin, kung hindi mo siya adikin na, or hindi mo gawin every single content. Pero, maganda siyang in between, kapag naglalaro din kayo ng mga sobrang heavy games. So, yan. Nice. Go, Will. Sa akin, as a gamer and content creator, maganda siya. Maganda siyang laruin. As a gamer kasi, mention ko lang na yung regarding sa spoilers na there's one thing na maririnig nyo yung sinasabi namin, na kinukwento namin about the game. And then there's a separate thing about the game, playing the game itself. Baka mas ma-appreciate nyo siya if lalaruin nyo siya kasi ang daming nangyayari sa game. May mga naghihilik, may mga ganon. Tapos yung mga nangongolekta ng coin, pwede kayo mag-assign ng mga ngolekta ng coin, tapos siya yung siya yung parang bribe. Yun. So, marami pang parang surface level lang yung mga sinasabi namin, pero yung naririnig nyo dito. Pero pag nilaro nyo siya, marami pa kayong madidiscover. Kaya okay lang yan, huwag kayong ma-discourage laruin. And then as a content creator naman, very engaging siya sa viewers niyo. Parang pag nag-i-stream kasi ako, yes, naglalaro ako, pero mas na-appreciate ko yung game na may kasamang na-involve yung viewers. Kasi pwede silang mag-donate din eh. Donate sa game Yung Twitch integration nila, pwede silang mag-donate sa cult mo or Talaga. Tapos pwede silang kung topak yung viewer mo, pwedeng may gawin sila dun sa cult mo na masama, like Pope. Yun, isang talaga? Sila yung pwede maging dissenter. Pwede. So, parang ba, meron kang sabihin natin 10 viewers, magbobotohan sila kung
good ba yung gagawin nila or bad. Tapos pag nanalo yung bad, may mga choices na lalabas kung anong bad na gagawin nila. So, yun. So, enjoy siya as a gamer and as a content creator din. Nice. Galing nun Parang, hindi naman ako, hindi kasi ako masyadong magano na game, no? Pero parang ngayon ko lang narinig yung klaseng ganyang mechanic, no? Na parang, meron siyang integrated sa May mga- viewers mo. May mga Sing- Twitch integrated games eh. Isa na yung Cult of the Lamb. Naalala ko lang, singit ko lang. Meron akong isang follower nun, naalala. Gusto niya kumain ng Thai. Ayoko. Hindi ko binigyan. Nag-talk shit sa ibang mga followers. Ako, pag gusto niya, bigay. Gusto mo yan, ha? Sige. Lulutuin mo ko Shit yun. sa mga ibang followers. Sinakripisyo ko tuloy. Tapos meron pa nagkakalat ng chismis, no? Uy, si daw, Oo, ganun. Nagbabadmouth, ganun. Kulong yan. Minsan ganun, sinasacrifice ko yun. Kulit ka. Ay mo. yun pa yung nakakatawa doon pa pala. Sorry, hindi ka nabanggit kanina. I think nabanggit ko sa ibang episode. Pero yung the fact na magsasacrifice ka ng followers mo para mag-level up ka. I mean, di ba parang tanginan to para makaangat, kailangan mo talang manapak ng tao no? Parang ganung vibe. Pero guys, again, ito yung maganda doon, yung contrast kasi. Yung vibe niya na parang, alam mo yun, cutesy-cutesy. Tapos ganun yung ginagawa mo. Super natutuwa ako doon. Kaya na-curious din ako doon sa Midsommar. Tsaka sa Pero kung may anak ako, ibaban ko to. Baban mo? Hindi ko ipapalaro. Bakit naman tayo, nung bata tayo, nag-Silent Hill tayo? Nag-Resident Evil tayo? Bakit? Ay, magandang topic yun Sana, sige, okay, sige. Iniisip ako. Then, iniisip ko lang na topic na parang mag-guest ako ng parent na. Tapos gamer rin. Parang yung mga child-friendly game. Tsaka yung comparison na, syempre, lumaki ka ng ganito na, for sure, hindi ka pinagbawalan din ng parents mo na maglaro ng Resident Evil. Ina-apply mo ba ngayon sa anak mo yun? Or iba na yung kung paano ka paano mo sila i-monitor about games? Parang super curious lang ako. Kasi, ikaw nga good topic nga yan. Kasi 'di ba ikaw nga for sure lumaki naman tayo ng maayos, 'di ba? Maayos naman tayong tao, 'di ba? Parang hindi naman tayo naapektuhan. I think. Lalo na pag hindi gamer yung parent, wala silang idea doon sa nilalaro. Naalala ko lang. Kasi parang yung AirPods ko, siya pa minsan bumibili, Silent Hill, ganyan. Mga ganong game. But anyway, ako naman, kung sakaling nandito pa kayo at hindi nyo pa nalalaro yung Cult of the Lamb, highly recommended. I think ito yung type ng game na, let me back up. Merong game na maganda siya, pero hindi mo siya mauupuan ng matagal. For some reason, boboard ka, tapos pahinga ka muna, or makakatulog ka. Pero it doesn't mean na pangit yung game, I think. Hindi lang ganun kalakas yung gameplay loop niya, or yung hook niya. Itong game na to, I don't think na same caliber siya, let's say, ng kunwari yung mga heavy hitters, mga AAA. Pero meron siyang gameplay loop na ma-addict. Kasi ito yung klase ng game na putang ina, hindi ko na malayan na 5 hours na pala ako sa isang session. Hindi ako nagtatayo, hindi ako nag-yosi break, hindi ako kumain, ganyan. Usually kasi, ang tinatagal ko lang, tapos yung wala kasi ang TV ngayon sa sala, so parang yung TV ko nasa kwarto, extra level of antok yun, nasa kwarto ka, nasa kama ka nakahiga habang naglalaro, di ba? Parang ihele ka kagad nun. Itong game na to, nung nilalaro siya, hindi ako inantok. Same din siya nung naglaro ko. Hindi ko nabanggit kanina yung mga indie games na nilaro ko. Naglaro din ako ng Inscription. Na-addict din ako doon. May ganong loop din siya. Yung parang, okay, one more game. Ito naman sa Cult of the Lamb, one more day. Parang ganun. One more, isang araw pa. Parang ganyan. Wala siya wala siya yung, paano ba i-explain to? Paano ko i-articulate to? Wala siya yung parang, okay, pag nalalaro ako ng The Last of Us or ng Metaphor, na pero meron siyang downtime na, okay, ito yung time na para mag-save ako, tapos other day naman, session. Ito kasi, paulit-ulit siya na parang meron ka nilook forward everyday na, okay, pwede na ako mag-upgrade ng gantong item, pwede ko na mabuild tong item na to, kulang ako ng resources na to, i-build ko to. Tapos parang looking forward ka kung ano yung magiging improvement ng base mo. Parang ang hirap niyang bitawan sa ganong aspeto. So, kung meron kayong
Addictive Genes, wag niyong laruin doon dito. Ang tawag dito. kung trip niyo yung mga ganong klaseng game, highly recommended tong Cult of the Lamb. Na ano niya, na tawag dito, na-activate niya sa akin yung ganun ko na ano na tendencies sa paglalaro ng game. Super limited lang din kasi yung mga games na ganun eh. Siguro Stardew Valley meron yon. Souls, yung ganyan. Yung ang hirap bitawan ng kung nakipag namatay ka. Di isang try na lang. Hanggang sa naging 100 tries na. Yung ang hirap niyang bitawan talaga. So, yung Cult of the Lamb meron siyang ganung qualities. So, yun, mabilis lang ang episode gaya ng sabi ko kanina. Maraming salamat sa time nyo, Sky. Sa palaging oo sa invitation. Salamat. Will, salamat din. Long time since nung first recording natin. Though meron naman tayong GC sa PlayStation Pilipinas, pero ito yung ganito na tayo nakapag-usap ng mas mahaba about games, no. Pero yun, maraming salamat sa time nyo. Sky, anything to promote? Shout out. Go ahead. Promote, same thing pa rin, for gaming news, reviews, or anything related sa RPGs, you can head over to rpgfan.com. Ayan. May question ako. Kasi Ano? alam ko yung RPG Fan, originally, Lunar website siya, right? Lunar Kamusta Net. yung vibe na lalabas yung remastered ng Lunar? Ay, dun sa- naku, nung in-announce yun, nagwala lahat ng stuff. Excited. Kaya Super nasabi excited nung ako. isa naming staff, I will buy 100 copies. Ganun din bala ko lahat ng platform bibilan ko. Ganun nga, balak niya, bibili niya lahat Mm. ng platform. Kasi parang, yun yung parang mga suntok sa buwan na hindi mo alam na babalik pa nila after all these years. Yung mga ganun talaga unexpected eh. Totoo. Tapos parang, before din in-announce yun, sobrang radio silent. Wala ka naman narinig regarding about anything lunar related. So, ayun, Totoo. big surprise. Pero ready ka na ba? Kasi ang daming mabibigat na games ng April. Oo nga eh. May Pero- lunar, pero may lahat clear yan- obscure. Lahat yan titigil para sa Lunar. Hindi pwedeng punta. Yun nga eh, feeling, titigil din ako pag sa MH pag lumabas tong mga to. So, Totoo. ayan. Ang goal ko lang naman ito yung game plan ko, I think, or yung roadmap ko bilang gamer, no? Parang, okay, titigil lahat para sa MH, pero I think ang pinaka stop ko doon is, pag nag-roll credits na ako, tsaka na ako mag-endgame muna. After ko Okay, story muna. story, roll Campaign. credits, tapos, laro muna ako ng ibang game, ng mga naiwanan ko. Yung mga And then, siguro, follow up na lang yung sa endgame na. Kasi yun yung pang community game na parang pwede kayong maglaro ng True. diba? Tsaka at least, mas mabilis mo rin magagawa kung natapos na rin ng mga kasama mong nag-hunt na. At least, pwede ka nilang tulungan agad. Totoo. So, yun yung game plan ko. Pero, yun, kita-kit sa Wilds. Ikaw, Will, any promotion, shout out? Go ahead. First is thank you ulit, Jazz and Sky, for the invite. Alam ko minsan lang to, and luckily, libre naman tayo ngayon. And gusto ko lang siguro i-shout out yung PlayStation Pinas. Yun. Yan. Community natin for PlayStation, and actually gaming community na siya. And then House of Carbs, yan, dyan tayo, ang ating tunay na origin community pala, community. And then yung Excellency Uprising, mga fellow content creators natin. And then gusto ko lang i-shout out yung mga followers natin na si A, si Chichi, si Trix, si Skylove, yan, yung mga solid followers natin yan. Ayun lang. Yun. Ay, nga pala, if you like, more contents from me, sorry. You can follow my Facebook and Twitch channel, Wellhead. Search nyo lang, nag-iisa. Ayun. Uy. Tapos na ba yung sorry, hindi ko na yun yung event sa Geek Pop, tama ba? Hindi pa. Pa siya? 28. Paparating pa lang. Pupunta ka doon, di ba? Tama? Yes. Punta kayo doon, Go guys. 3 days. Meet nyo si Wileda. Si DP1 pupunta. Di ko alam kung sino yung pupunta sa... Parang hindi eh. Ang pupunta lang ata. Sa ngayon si Mau, tsaka ako. Parang negative si DP1, may lakad ata. Daming ganap rin kasi. Tsaka, di ko maiwan yung mga pusa ko dito eh.
kahit sinasaktan nila ako. Anyway, tawag dito. Punta kayo dun, guys. Meet nyo say hi sa kanila kay Mao at kay Willeda. So, yun, again, maraming salamat sa time nyo. Huling shoutout lang sa ating mga Patreon subscribers. Asan ang aking note? Meron tayo currently 37 Patreons. And then, gaya ng sabi ko kanina sa intro, si Arnel Pableo nag-gift ng 3. Claim nyo na yun. Lalagay ko yung link sa description ng episode na to. And shoutout sa ating mga executive producers na sila Sans, sila Lance, Mark De Vinagracia, Yvette Suzane Solivilla ng The Ara Channel, Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro na nirereto ko kay Tommy. So, looking forward sa inyong pag-meet. Yan. Again, salamat sa pakikinig, guys. Sky, Will, sa uulitin. Dito ko natatapusin yung episode. Bye! Bye! The Game Silog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilogshow. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark De Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng Xcore Gamer, RD Casimiro, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dor Malyari, Silbs, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, Leo Cavite, Tommy, Storm, Jan Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo, guys. The Game Silog Show.